Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos na si House Speaker Martin Romualdez inaasahang magbibitiw sa pwesto mamaya. Isabela Representative Bogie D. ihahalal umanong kapalit. Listahan ng mga DPWH official at kontratista na kakasuhan isusumiti na ng NBI. 3 araw naman na tigil pasada kontra korupsyon. Umarangkada na. Bagyong Mirasol, naglandfall kanina madaling araw sa Kasiguran, Aurora. Low pressure area na nasa labas ng PAR, ganap na ring bagyo. Sa MBC TV correspondents, Training Center ng Philippine Coast Guard sa Bagac, Bataan, nasunog. Sa MBC TV Sports, Pilipinas, nakuha ang kauna-unahang panalo sa FIVB Worlds. At sa Showbiz Pater, RC Munoz, itinalagang Head of Empowerment and Sustainability ng Miss Universe Denmark. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. D.In. Romualdez out. Malakas ang ugong ng pangalan ni House Deputy Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Bogie D. bilang susunod na House Speaker, kapalit ni later Representative Martin Romualdez. At kung papalitan na rin ang chairmanship position sa mga komite ng Kamara, yan ang malabo pa raw sa ngayon. Magbabalita si Jackie Resho. Magbibitiw na sa pwesto si House Speaker Martin Romualdez mamayang hapon at nais nitong palitan siya ni House Deputy Speaker Isabela 6th District Representative Faustino Bogie D. Sa panayam sa programang 2x2 sa DZRH, sinabi ni Antipolo 1st District Representative at House Deputy Speaker Ronaldo Puno na ito ang naging desisyon ni Romualdez matapos makausap si Pangulong Bongbong Marcos. Actually, kahapon nung sinabi sa amin ni Speaker ang kanyang plano na magbitiw na, hiniling din niya sa aming mga party leaders na tulungan namin si Deputy Speaker Bogie D para umakyat na sa posisyon na yun. At ang procedure dyan is kung magbitiw si Speaker at inaasahan namin, hinihintay namin na baka magbigay siya ng speech mamayang hapon para sabihin sa amin yung kanyang desisyon, magiging bakante yung posisyon. So kailangan magbobotohan kami and we will have to elect a new speaker. At ang request sa amin ni Speaker Martin is si Deputy Speaker Bogie D ang aming botohin mamaya. Paliwanag ni Puno ang sino mong magiging bagong House Speaker ay pagbobotohan ng mayorya. Paano kung merong mag-nominate ng iba? Halimbawa, tumayo si Congressman Kiko Barsaga. At ninominate niya sarili niya. Pwede ba i-nominate yung sarili niya? Hindi ko alam kung pwede mo i-nominate sarili mo. Pero, siyempre, alam mo, it's a free country, di ba? May karapatan naman lahat na umambisyon, di ba? Di kung gusto nilang tumakbo, meron mag-nominate sa kanila, di gawin nila. Pero siyempre, magbobotohan yan at mananalo siyempre yung kandidato ng mayorya, no, which is Congressman Deputy Speaker Bogie. Naging matunog din ang pangalan ni Congressman Kiko Barzaga nang ipresenta niya ang kanyang sarili na susunod na House Speaker at pagpuna naman ni Puno sa kanyang mga kilos at asal bilang hindi angkop sa pagiging mambabatas. Ni Puno, hindi niya nais matanggal sa Kongreso si Barzaga, kundi mapaalalahanan at magtanda ito sa tulong ng aksyon ng Ethics Committee. Sabi ko nga, ang aming direksyon dito para malinaw ng Ethics Committee kung ano yung mga patakaran ng ating bababang kamara dito. Maraming pwedeng consequences yan. Pero siyempre, depende rin sa kanya. No? Kung halimbawa, hindi tumigil, sinabi ng committee na hindi na tama yung kilos mo. Sabihin mo, ibaba mo yung mga post mo na malalaswa. Ganyan.
Kung hindi niya ginawa, di siyempre, aakit yung penalty ng mas mataas pa. Pag hindi niya ginawa, ganun pa, di ba? So, pabayaan natin yung committee mag-isip na lang kung anong gagawin nila dyan. Dahil yan ang tungkulin nila eh. Pero sana naman hindi marating sa yung mga expulsion, mga ganun. Dahil, siguro naman meron pa rin namang magagawang paraan niya paano maayos lahat. Ayon naman kay Puno, tanging palitan lamang ng House Speaker ang mangyayari mamaya at wala rin pambalak ang Kamara na magpalitan ng iba pang leadership positions dahil kakapalit lamang nito. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resho ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, marapat lamang na magkaroon ng balasahan sa mga liderato ng Kamara at Committee Chairmanship sa gitna ng napipintong pagbibitiw sa pwesto ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez bilang House Speaker mamayang hapon. Yan ang pahayag ni Navotas Representative Toby Chanco na may nilinaw rin kaugnay ng agenda nito sa Kamara. Ang mga detalye sa report ni Milky Regunan. Sa gagawing pagre-resign ni Leyte Representative Martin Romualdez bilang House Speaker, dapat mapalitan din ang mga leader ng Kamara at mga chairman sa ilang malalaking komite. Ito ang posisyon ni Representative Toby Chanco ng Navotas sa napipintong resignation ni Speaker Romualdez. Ayon kay Chanco, kung magbabago ng House Speaker, dapat sundan ito ng pagtatalaga ng mga bagong House leader mula sa posisyon ng House Majority at Minority Leaders at House Deputy Majority at Deputy Minority Leaders. Bukod dito, sinabi ni Chanco, dapat magpalit din ng committee chairmanship. Hindi sa lahat ng komite dahil hindi kakayanin. Nilinaw niya na wala na siyang interes na maging speaker at sa ngayon hindi na rin umano siya interesado na pamunuan ang makapangyarihang Committee on Appropriations. Narito si Representative Toby Chanco ng Navotas. Tulad na sinabi ko sa previous interviews, sa tingin ko, my own humble opinion is that kung magpapalit, hindi pwedeng papalitan lang yung speaker. Dapat kung magpapalit, pati yung mga deputy speakers, palitan. At saka yung mga sensitive committees lang. Hindi natin kaya sa tingin ko ngayon na palitan lahat ng committee chairman kasi masyadong magulo. So, sir, kung sakali? Hindi ko tatanggapin. Hindi, I mean, papalitan din, sir? Hindi. Depende sa kanila. Depende sa kanila. Pero yun, kahit nung tinatanong ako, hindi naman formal yung offer, pero pinangungunahan ko na hindi ako interested sa offer. Sir, may numbers ba? I mean, kung mag-yun, may mga numbers ba ng congressman na gustong magpalit? Leadership? Alam naman natin realidad ng Samantala, sa pagbubukas mamayang hapon ng sesyon, ihahayag na umano ni Romualdez ang pagre-resign bilang House Speaker. Ang papalit sa kanya ay si House Deputy Speaker Faustino Boji D. III ng Isabela. Ang pasya ni Romualdez na mag-resign ay dahil na rin sa pressure sa Kamara kung saan siya umano ang target matapos madawit sa issue ng flood control anomalies na una na niyang itinanggi. Bilang patunay, sinabi ni Romualdez na handa siyang magpaimbestiga kasama ang apela sa ilang idinadawit ng mababatas na maging bukas sa anumang investigasyon. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sasampahan na ng panibagong kaso ang mga tiwaling opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH at mga kontratistang sangkot sa flood corruption scandal. Ito'y matapos maungkat ng National Bureau of Investigation o NBI ang di umano'y interlocking scheme sa bidding ng mga proyekto. Ang mga detalye ng modus na ito ibabalita live ni Giselle Ricafort. Giselle. Ms. Amy, susumit na ng National Bureau of Investigation sa DOJ ang listahan ng mga individual na irerekomenda nilang kasuhan kaugnay ng flood control scandal. Sa press conference sa Pasay City kanina, sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na kasama ito sa laman ng initial report ng kanilang investigasyon na isusumite sa DOJ mamayang hapon. Tumanggi ng direktor na banggitin ang pangalan ng mga pagkakasuhan pero kabilang anya rito ang mga opisyal ng DPWH at mga kontratista ng maanumalyang mga proyekto sa flood control.
nadiskubre ng NBI na 7 hanggang 8 kontratista ang interlocking o pare-pareho ang mga board of directors kaya wala silang talo sa bidding. Ayon pa kay Santiago, positibong may nangyayari na kababalaghan sa flood control projects sa Mindoro at Bulacan. Makapaghahain niya sila ng karampatang mga kaso sa loob ng 1 o 2 buwan matapos ang isasagawang case build-up ng Bureau kasama ang Justice Department. Nakikipag-ugnay na rin daw ang kagawaran sa Securities Exchange Commission at sa Anti-Money Laundering Council. Pakinggan natin ang NBI Director. At least 7 of them or 8 of them have interlocking directors. Alam niyo ibig sabihin yung sabihin natin kung na tayong magsasalit ng pangalan ng contractor, ABCDE. ABCDE contractors have the same set of officers. So, talagang nakakakita kami ng rigging ng bidding process. No? Yung ABCDEFG na yan, nakipag-bid sila, kahit na sino manalo doon, kanila pa rin. Sila. Sabi pa ni Santiago, agad daw nilang iimbestigahan ang mga isinasangkot naman ng mga mababatas o na ipag-utos na ng Independent Commission for Infra na binuo ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Samantala, tinapyasan ng halos 30% ang panukalang budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program katumbas ng locally funded na flood control projects. Ang pondong ikinaltas sa ahensya, ilalaan na lang umano sa ibang mahahalagang sektor tulad ng edukasyon at healthcare. Ang balitang yan tinutukan ni Rovic Manuel. Formal nang inirekomenda ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang pagtatanggal ng pondo para sa locally funded flood control projects sa kanilang 2026 National Expenditure Program. Dito tinapyasan ang kagawaran ng panukalang 2026 budget nito mula sa kasalukuyang 881.312 billion pesos patungo sa 624.784 billion pesos. Katumbas ito ng halos 255.258 billion pesos o 28.99% na bawas mula sa unang isinumiteng panukalang budget. Ayon sa kalihim, ang pagtatapyas ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na alisin ang lahat ng locally funded flood control projects ng kagawaran. Dagdag pa ni Dizon, inirekomenda ng Pangulo na ilaan na lang ang naturang pondo sa ibang programa ng pamahalaan tulad sa edukasyon, agrikultura, kalusugan, pabahay, labor, social welfare at marami pang iba. Nakatakda namang ganapin ngayong araw ang pagdinig tungkol sa panukalang DPWH budget sa House Committee on Appropriations. Kaugnay nito, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng iba't ibang ahensya, Senado at Kamara sa maanumalyang flood control projects. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa unang bugso ng kanilang tigil pasada sa Philcoa at iba pang panig ng bansa, nakiisa na rin ang transport group na Manibela sa pagkalampag sa gobyerno kaugnay ng korupsyon sa flood control projects. At bagamat hindi ito nakikitang makakaapekto sa biyahe ng mga commuter, ipinag-utos pa rin ng Pangulo ang libreng sakay sa ilang apektadong lansangan. Alamin ang detalye sa report ni Dustin Bayog. Umarangkada na kaninang umaga ang 3 araw na tigil pasada ng mga grupo ng chopper at operator para kundinahin ang korupsyon sa pamahalaan na may kaugnayan sa maanumalyang flood control projects. Kaninang umaga ay nagsagawa ng panawagan ng grupong Manibela sa may Philcoa sa Quezon City bilang bahagi ng kanilang pagkondena sa pagdanakaw ng mga opisyal sa pera ng taong bayan. Bukod sa Philcoa, nakaisa rin daw ilang pang miyembro ng Manibela sa tigil pasada sa ilang bahagi ng bansa tulad ng sa Baguio, Pangasinan, Bacolod, Ormoc, Legazpi Albay, Samar at sa Davao. Nakatakda naman sa September 18 o bukas ang pakikisa sa tigil pasada ng grupong Piston laban din sa korupsyon. Samantala, tiniyak naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na hindi lubang makakapekto ang tigil pasada sa pagbiyahe ng mga commuter. Kung magkakaroon po ng disruption,
ay handa naman po tayong mag-provide ng mga augmentation para po nga makapagbiyahe ng ligtas at convenient yung ating mga kababayan. Katuwang nito ay inuutos na rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagde-deploy ng mga bus at truck sa ilang ruta na magbibigay ng libreng sakay para sa mga pasahero. Ide-deploy ang mga naturang bus at truck sa mga sumusunod na ruta. Bago nito, nagpatupad na rin ang ilang universidad sa Metro Manila ng paglipat sa online modality ng mga klase kasunod ng 3 araw na tigil pasada. Ilan sa mga ito ang Ateneo de Manila University, Adamson University, De La Salle University, University of the East, Far Eastern University, habang narito pa ang ibang universidad na nagpatupad ng online classes. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aabot sa higit 50,000 tauhan ng Philippine National Police ang idideploy para sa malawakang kilos protesta sa Setyembre 21. Ayon kay Acting Philippine National Police Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., ito'y bilang proteksyon sa parehong mga rallyista at publikong hindi sasama sa programa. Kabilang sa deployment ay halos 10,000 officers sa mga fixed visibility post, higit 17,000 sa mobile patrol, 3,000 aasiste sa traffic, 9,000 tatao sa checkpoints, halos 6,000 sa crowd management, higit 4,500 sa reactionary standby support force at 415 drone operators. Paniguro ni PNP Public Information Chief Brigadier General Randolph Tuanyo, bawat team ay handang rumisponde para matiyak na payapa ang mga gagawing pagtitipon. Bago ang Setyembre 21, nakabantay rin ang PNP sa transport strikes na nagsimula na ngayong araw. Samantala, timbog ng pulisya ang isang lalaki at isang babaeng nanuhol umano ng isa sa mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., tinangkang bayaran ng 1.5 million pesos ng umunoy mag-asawang isa sa pamilya ng mga biktima. Ni Edniel Parosa ukol sa balitang yan. Edniel, go ahead. Well, Karen, tumbog na ng pulisya ang isang lalaki at isang babaeng mag-asawang nanuhol umano na isa sa mga kaanak sa mga nawawala sa bungero. Ayon kay Philippine National Police Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., tinangkang bayaran ng 1.5 billion pesos ng mga sospek ang isa sa kaanak ng mga biktima. Nagugat ang entrapment na isumbong na hindi muna pinangalanan ng complainant ang mga suspect sa PNP. Pero dito, sa Campo Crame, nabatid kay Criminal Investigation and Detection Director Police Major General Robert Morico II, nakadugo pala mismo ng nawawala at mga nanuhol sa kanyang sariling pamilya. Aliban sa mga naaresto, 2 pang iba ang hinahanap ng PNP makaraang harasin o takutin ang kanilang sinusuhulan. She doesn't want to be harassed also. And their safety is parang threatened. That's the reason kung bakit she asked the help of CID. Alok ng mga ito, malaking halaga ng pera papalit ng pagbawi ng affidavit kaso ng missing sa bungers. Pero tingin ang NPCIDG sa kung ano ang ilalaman ng spesipikong affidavit na pinagbabawi ng mga salarin. Punso dito, kagyat ay pinagutos sa Nartates sa CIDG. Malalimang investigasyon sa posibleng violated. Naniniwala man ng general na may nagutos sa mga suspect na bayaran naman nagsampalang reklamo. Wala nang mabuhay ang naturang kaso. Samantala, nakakasuhan naman ng grave coercion at obstruction of justice ang mga tukoy ng suspect na nasa kusapin na rin ng CIDG ang iba. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. A history is made in Philippine volleyball.
Nakuha ng Alas Pilipinas ang kauna-unahang panalo ng bansa sa FIVB Volleyball Men's World Championship kontra sa Egypt in thrilling 4 sets. Nagtala ng makasaysayang unang panalo sa FIVB Volleyball Men's World Championship ang Pilipinas matapos talunin ng Egypt sa 4 na set noong Martes ng gabi sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Nakuha ng Alas Pilipinas ang unang set matapos mailigtas ang 4 na set point bago nagpasiklab sina Brian Bagunas, Kim Malabunga at Leo Ordiales upang isara ang laban sa 29-27. Bagamat nakapantay ang Egypt sa ikalawang set, hindi nagpatinag ang Nationals at nagpatuloy sa pagsungkit ng ikatlo at ika-4 na set upang masiguro ang makasaysayang tagumpay sa harap ng buhay na Filipino crowd. Hanggang ngayon, di pa rin nagsisingkin sa akin na kaya pala namin manalo sa mga high level, di ba? So, sobrang worth it lang lahat ng pinaghirapan namin, sakripisyo namin, lahat naman nagbubunga na eh. So nakita namin na kaya rin pala namin sumabay. Hanggang ngayon, hindi ko ma-express kung ano yung feeling ng nanalo kami. Siguro mamaya mag-sink-in. Pa ngayon, hindi ko alam eh, parang naguguluhan pa ako. Totoo ba? Parang ganun. And ayun, sobrang saya. Wala talaga, hindi ko ma-explain. Sobrang saya ko na basta amazing. Ganito pala manalo sa world stage. And ayun, sobrang saya ng lahat. Tumulo lahat ng luha namin. But then, alam talaga na mangyayari ito, ibibigay sa amin ni Lord. Sa panalong ito, nakabawi ang Pilipinas mula sa pagkatalo nito kontra Tunisia at nakapantay sa record na 1-1 sa Pool A, kasama ang Egypt, Iran at Tunisia. Siyempre, very important para sa amin kasi kami sa pagkatalo, di ba? So, very big impact to para sa amin, para sa moral namin, para iangat ulit. E para sa next game namin, para mas maboost pa yung kumpiyansa namin na maglaro. Naging mindset lang talaga namin is, start strong and then finish strong. Kasi last game, dun kami nagkulang talaga na sobrang lousy kami sa mga unang set, lalo na sa mga early part ng set. So ayun, ngayon, mas naging confident kami, binus ng coaches yung confidence namin na kaya namin. Pinangunahan ni Team Captain Brian Bagunas ang pensiba ng koponan na may 25 points. Sinundan ni Ordiales na may 21 points, habang nag-ambag naman si Mark Espejo ng 13 points at nagtapos ng laro sa pamamagitan ng isang block. Sobrang speechless na nanalo kami on this game. Sobrang, in-enjoy namin lang yung laro. Tingin ko, pressure lang kami ng first game. And alam ko na may potential talaga Miss Volleyball. Ano lang po talaga, yung difference po nung first game sa today na game, mas naging aggressive kami. Yeah, mas naging aggressive kami. Tapos confident pa. Inisip namin na, syempre parang isipin namin na nakita ng Egypt yung game namin against Tunisia, pero it doesn't mean na hindi kami magpe-perform talaga. Bagamat nagtala ng 33 errors ang Pilipinas, nanaig pa rin ito sa statistics kung saan lamang sila sa attacks at 58-52, blocks na 11-8 at 4-1 na aces. Samantala, pinangunahan naman ng Egypt ang kanilang opensiba sa pamamagitan ni Saif Abed na may 15 points at Mohamed Osman El Haddad Hamada na may 14. Sa kasalukuyan, lahat ng koponan sa Pool A ay may tig-isang panalo at tig-isang talo at magtutungo ang Pilipinas sa pagharap sa Iran habang maglalaban ang Egypt at Tunisia sa Huwebes upang malaman kung sino ang aabante sa round of 16. Asahan nyo lagi na everybody sa amin talaga is mag-e-effort na makapag-contribute, na makuha yung bawat puntos, and lalaban kami para sa Pilipinas, Again, we don't want to set expectations sa mga tao, but one thing is for sure, gagawin namin lahat para manalo, and gagawin namin lahat para ipakita namin ang best namin. Dahil sa panalong ito, mula world number 88 ay umangat sa number 77 ang Pilipinas sa world ranking. Mula rito sa MOA Arena, para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. 30 days ng street parking ban, kasado na sa ilang lansangan sa Metro Manila. Sa MBC TV Global, US President Donald Trump naghain ng reklamo laban sa umano'y dalawang bias na media entities. At sa Showbiz Spotted, ang first ever na Pinoy act natatapak sa Coachella stage. Kilalanin lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
At sa puntong ito, makibalita muna tayo sa mga pinakahuling kaganapan tungkol sa inaasahang pagbaba ni House Speaker Martin Romualdez mamaya at pagpalit sa kanya ni Deputy Speaker Bogie D. Live mula sa Kamara, nasa linya na natin si Milky Regunal. Miss Milky. Yuel at Karen, nag-aabang lahat dito sa Kamara para sa magiging pagbaba ni House Speaker Martin Romualdez sa kanyang pwesto at napaulat nga na ang papalit sa kanya ay si Congressman Bogie D. ng Isabela. At ayon sa ating mga nakalap na impormasyon ay inista-isa niya na napulungin ang ilang mga leader ng mga partido dito sa Kamara. Kabilang na ang isa sa mga una niyang pinulong ay si Congressman Ronaldo Puno, ang chairman ng National Unity Party. Si D ang papalit kay Romualdez bilang Speaker ng 20th Congress. Ayon kay Congressman Lawrence Defensor ng Iloilo, ang pagre-resign ni Romualdez, to quote, "A good place to start if you want to rebuild the House of Representatives and gain public trust." Sa ngayon ay bawat partido ay kinakausap ni D at nakaschedule ito ng by batches ngayong hapon. Naunang NUP at susunod ang Nationalist People's Coalition o NPC. Sa mga nagtatanong kung naririto ba itong si House Speaker Martin Romualdez, dahil may mga kumalat na report, Karen at Yuel, na umalis daw ng bansa itong si Speaker Romualdez kagabi. Pero kinumpirma ng kanyang mga staff, naririto sa Kamara ang House Speaker at kung hindi magbabago ang senaryo mamayang hapon, ay magbibigay siya ng talumpati at bago ang turnover ng posisyon kay Congressman D. Bago o bilang bagong House Speaker ngayong 20th Congress. Pakinggan natin ang naging payag ni Congressman Lawrence Defensor ng Iloilo. It was vetted by the party leaders, and outside from that, I can no longer say if there are any others who influenced the selection of Representative Bogie. I can sense from the membership of the House that there is a need for change at this point in time. Abangang ganap mamayang hapon sa pagbubukas ng sesyon dito sa Kamara. Business as usual muna dito sa House of Representatives at ongoing ang hearing, budget deliberations ng pondo ng Department of Budget and Department of Public Works and Highways para naman sa 2026. Yuel at Karen. Ms. Milky, meron na bang impormasyon kung pagbaba ni House Speaker Martin Romualdez mamaya? Siya ba ay mapapabilang sa majority, minority o di kaya ay magiging deputy speaker pa rin? Hindi natin alam ang magiging mga ganap mamayang hapon dito sa Kamara, pero definitely siya ay magiging kinatawan pa rin ng Leyte at bababa lamang siya sa posisyon bilang House Speaker. At kung titignan mo, Yuel, sa bilangan ng mga miyembro, ang kanyang partidong Lakas CMD ang pinakamarami pa rin miyembro dito sa House of Representatives. Baka i-consider na isa siya sa mga leader pa rin dito sa Kamara. Live mula sa Kamara sa Quezon City, maraming salamat, Ms. Milky Regunan. Balita, nagpaalala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga bagong promote na opisyal ng sandataang lakas ng Pilipinas na gawing sandigan ang konstitusyon na sa paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Ayon sa Pangulo, ang kanilang katapatan sa Republika ang nagsisilbing haligi ng Pilipinas. Narito si Let Narciso. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa ng 40 mga bagong promote na general at flag officers ng Armed Forces of the Philippines. Sa oath-taking ceremony sa Malacanang, kinilala ni Pangulong Marcos ang sakripisyo ng mga opisyal. Tiniyak rin ito na nakahanda ang administrasyon na magbigay ng mga kinakailangang resources at benepisyo para mas makafocus ang mga ito sa tungkulin bilang mga tagapagtanggol ng bayan. Sa kanyang talumpati, nagpaalala naman ang Commander-in-Chief sa militar na manatiling tapat sa konstitusyon at sa sambayan ng Pilipino. Binigyang diin ng Pangulo sa mga ito na ang kanilang panunumpa ay para sa bansa at sa bawat Pilipino na umaasa na sa pamamagitan ng AFP, sila ay mamumuhay ng ligtas, mapayapa at may dignidad. Hindi lamang anya ito isang hakbang sa kanilang karera, kundi muling pagpapatibay ng kanilang pangako na manatiling tapat sa Republika. Huwag kalimutan, ang panunumpa ninyo ngayon ay sa Republika at sa bawat Pilipinong nagtitiwala na dahil sa inyo, sila
ay mabubuhay ng ligtas at may dangal. Today is not only a milestone, but a renewed pledge that your loyalty remains with the Constitution and the Filipino people. Always act with integrity, uphold the rule of law, defend our democracy. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lusot na sa Metro Manila Council ang implementasyon ng street parking ban sa mga piling pangunahing lansangan bilang tugon sa mabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila. Ayon kay MMC President at San Juan City Mayor Francis Zamora, makatutuwang nila sa implementasyon ng programa ang umiiral na No Contact Apprehension Policy. Ang buong detalye sa report ni Kyle Bulyas. Kasado na ang implementasyon ng street parking ban sa iba't ibang kalsada sa Metro Manila. Ito ay matapos aprobahan ng Metro Manila Council ang resolusyon na layong maibsan pa ang matinding trapiko sa Kamaynilaan. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni MMC President at San Juan City Mayor Francis Zamora na mahirap ipatupad ang absolute street parking ban dahil iba-ibaan niya ang pangangailangan sa bawat lungsod. May mga lugar niya na sentro ng kalakalan kung saan maraming nakatayong establishmento at may mga lugar namang mas marami ang residential area. Sa totoo lang po, napakahirap ng total parking ban. We have to consider the realities on the ground na talagang yung absolute street parking ban ay napakahirap pong ipatupad yan. So, mas practical po yung ganitong paraan kung saan yung mga kalye na hindi naman po gaanong dinadaanan ay payagan po ang pagparada. Ngunit gusto ko pong linawin na kinakailangan po ng mga lokal na ordinansa upang ito po ay pagtibay. So the LGUs must amend the existing ordinances po para maging tugma dito sa ating council resolution. Sa ilalim ng street parking ban, 24 oras bawal pumarada ang mga sasakyan sa mga national road, primary road at mga mabuhay lane. Para naman sa mga secondary road, kailangan aniyang mag-amyenda ng mga lokal na pamahalaang nakasasakop sa mga kalsada para sa pagpapahintulot ng street parking maliban na lamang tuwing rush hour o tuwing alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Sabi ni Zamora, kailangang tumalima ng mga LGU sa resolusyon ng MMC sa loob ng 30 araw mula kahapon. Dapat din aniyang matiyak na ang mga kalsadang papayagan ng parking ay hindi pa rin nagdudulot ng obstruction para sa mga fire truck at ambulansya. Samantala, tiniyak naman ni Zamora ang striktong pagpapatupad ng parking ban sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. May isa sa katuparan anya ito sa pamamagitan ng umiiral na No Contact Apprehension Policy. Sabi ni Zamora, may mga nakadeploy namang MMDA at local traffic enforcers pero sa tulong ng NCAP, mahuhuli pa rin ang mga magtatangkang lumabag sa parking ban sa mga major thoroughfare lalo na tuwing gabi. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas patuloy na binabagtas ni Bagyong Mirasol ang Northern Luzon na huling namataan sa vicinity ng Santiago sa Isabela. May lakas ito ng hangin na 55 kilometers per hour sa bugsong 90 kilometers per hour at kumikilo sa pahilagang kanluran na sa bilis na 15 kilometers per hour. Asahan ng malakas na pag-ulan sa Cagayan at Isabela habang katamtaman hanggang malakas na pag-uulan sa Aurora, Cordillera Region, Cagayan Valley at Ilocos Region. Sa pagtaya ng pag-asa, patuloy nitong tutumbukin ang Northern Luzon hanggang sa makalabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR bukas, pero pagdating naman sa katubigan na nagdudugtong sa bansa Taiwan ay maaari itong lumakas bilang isang tropical storm. Samantala, isang ganap ng tropical depression ang binabantayang low pressure area sa silangan ng Virac, Catanduanes na inaasahan ding papasok ng PAR sa susunod na mga araw. Habang sa Southern Luzon, Western at Central Visayas, Negros Island at Zamboanga Peninsula ay makakararanas din ng pag-ulan dulot ng pagbabalik ng southwest monsoon o habagat. Mag-ingat sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng mga lupa. Hashtag Pinoy Pride sa Coachella 2026. Sa kauna-unahang pagkakataon kasi may Pinoy act na kabilang sa lineup ng sikat na music and arts festival sa Amerika. Walang iba kundi ang Nations Girl Group
na Bini. Narito ang aking showbiz report. Hashtag Binichella. Nananatiling #1 trending sa X ang Bini and Coachella. Laman ang mga mensahe ng Proud Blooms matapos lumabas ang anunsyong kabilang ang nation's girl group sa April 2026 lineup ng Coachella Valley Music and Arts Festival sa Amerika. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may Pinoy act na magtatanghal dito. Sa kani-kanila namang social media accounts, idinaan ng girls ang celebration sa panibagong historic achievement na ito. Samantala, bukod sa Pantropico hitmakers, kabilang sa April 10 and 17 performers ang Grammy-winning singer na si Severina Carpenter na siyang headliner. Magpapasiklab din ang gnarly hitmakers na Cat's Eye na kinabibilangan naman ng isa pang Pinoy singer na si Sofia La Forteza. Habang para naman sa April 11 and 18, headliner ang pop superstar na si Justin Bieber at ang Colombian singer namang si Karol G para sa April 12 and 19 na siyang first ever Latina artist na headliner sa Coachella. Nakatakdang ganapin ang tinaguriang one of the most largest and most famous music fest in the world sa Empire Polo Club sa Indio, California. At sa aking pagbabalik, aktres na si RC Munoz may bagong role na gagampanan sa mundo ng pageantry. Kung ano po yan, i-reveal natin dito lang sa MBC TV Network News, BRB. Abangan sa aming pagbabalik, dating opisyal ng PCAB nasa likod umano ng Wawaw Builders ayon sa isang senador. At sa MBC TV Sports, NU volleyball star at Alas Pilipinas standout Alyssa Solomon dadalhin ang talento sa Japan SV League. Yan at marami pang iba dito lang sa MBC TV Network News. Umapila si Senator Erwin Tulfo na wakasan na ang tinawag nitong sistema ng State-Sponsored Conflict of Interest sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB. Ayon kay Tulfo, ang pamantayang itinakda para sa board members ng PCAB ay isa ring dahilan na kung bakit sila rin mismong regulators ang humahakot ng proyekto mula sa gobyerno. Narito ang ulat ni Raymond Dadpaas. Panahon na upang tuldukan ng mismong mga opisyal ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB ay mga kontraktor ng malalaking proyekto sa gobyerno. Ito ang panawagan ni Senator Erwin Tulfo kasunod ng isinusulong na pag-amyenda sa Republic Act No. 4566 o ang Contractors License Law at sa ilalim ng batas na nag-amyenda nito. Sa kanyang privilege speech, binatikos ni Senador Tulfo ang nangyaring mga regulator ay sila din ang kontraktor. Dahil ayon din mismo sa batas, ang mga maaring maging board member ng PCAB ay dapat may 10 taon ng experience bilang kontraktor. Ngunit ito ang ginamit na dahilan para pagkakitaan ng mga opisyal ng PCAB. Gaya ng kaso ni dating PCAB board member Engineer Ernie Baggao na siyang may-ari ng EGB Construction na nakakuha ng 7.7 billion pesos na halaga ng mga flood control project mula 2022 hanggang 2025. Kasama ng flood control project sa Abulog, Cagayan na inirereklamong substandard. Siya rin umano ang itinuturong nasa likod ng Wawaw Builders na nasangkot sa mga ghost flood control project sa Bulacan. Ganon din si dating PCAB board member Engineer Arthur Escalante na isa ding kontraktor. Nanawagan si Senator Erwin na itigil ng state-sponsored conflict of interest. Amyandahan ang batas na nagtatag ng PCAB para sa ikabubuti ng construction industry. Ang dalawang nasabanggit na opisyal ay agad na nagbitiw mula sa PCAB. Reports are out that some board members, supposedly watchdogs of the industry, have themselves bagged massive flood control projects like Engineer Ernie Baggao, a PCAB board member and owner of the EGB Construction Corporation. This construction company, according to President Marcos, bagged 7.7 billion pesos worth of flood control projects from 2022 to 2025. And these projects are not only tainted with allegations of overpricing and substandard work,
but some are outright ghost projects. EGB Construction Corporation reportedly also owns Wow Wow Builders, who is said to be behind several ghost projects in Bulacan, Mr. President. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Alpaz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumiklab ang isang sunog sa training center ng Philippine Coast Guard sa Bagak, Bataan kaninang madaling araw. Ang mga detalye sa report ni Danny Kumilang. Isang insidente na sunog ang naiulat sa Philippine Coast Guard Training Center na matatagpuan ito sa NPC Compound, Barangay Bagong Bayan, Bagak, Bataan, dakong alas 12:50 kanina madaling araw. Batay sa inisyal na ulat ng mga investigador, napansin ni na Ens Prince Brandy Sibayan at Ens Leo Angelo II Canaleja, parehong miyembro ito ng Philippine Coast Guard na nakatalaga sa naturang pasilidad, ang apoy na nagmumula sa gusali ng kanilang training school. Agad silang humingi ng tulong sa Bagak Fire Station at ayon dito kay Fire Officer 2 Chris Pagyo, Incident Commander, idiniklarang under control ang sunog bandang alas 2:40 na ng umaga na tumagal ang sunog ng 2 oras at 10 minuto. Samantalang patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng insidente at halaga ng sunog. Para sa MBC TV Network News, RH37 Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lilipad na sa ibang bansa ang karera ni Lady Bulldog star Alyssa Solomon matapos pumirma sa Japan SV League Club o Club na Osaka Marvelous. Mula sa tagumpay sa UAAP, haharapin na ng NU star opposite Spiker ang mas malaking entablado sa international scene. Ang mga detalye ihahatid ni Matchpoint Millie Borja. Matutupad na ang pangarap ni National University star Alyssa Solomon na makapaglaro sa ibang bansa matapos pumirma sa Osaka Marvelous ng Japan SV League. Inanunsyo ng Japanese club ang pagdating ng 23-year-old opposite Spiker noong Martes. Ilang buwan lamang matapos niyang tuldukan ang kanyang collegiate career kasama ang NU sa UAAP. Magugunit ang dati sanang sasabak si Solomon sa Korean volleyball draft noong Marso, ngunit umurong ito upang tutukan ang pananagutan sa Lady Bulldogs. Ngayon, mabibigyan na siya ng pagkakataon na maipakita ang kanyang galing sa labas ng bansa. Hindi na bago sa Osaka ang pagkuha ng Pilipinong import dahil naging bahagi na rin ito si Jaja Santiago. Nakilala na ngayon bilang Sachi Minoa bago lumipat sa Denso Airibis. Ngayon, si Solomon naman ang magpapalakas sa koponan habang inaabangan ng pagdepensa nito sa titulo sa darating na season. Malaki ang naging ambag ni Solomon sa tagumpay ng NU Lady Bulldogs sa UAAP Women's Volleyball, kung saan nakasungkit sila ng 3 kampyonato sa season 84, 85 at 87, kasama sina Bena Belen, Sheena Turing at Vanch Alinsug. At sa mga latest updates sa mundo ng sports, para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bukod sa showbiz, papasukin na rin ng aktresa si RC Munoz ang mundo ng pageantry. Pero hindi po bilang isang contestant, kundi bilang bahagi ng Official Council Committee ng Miss Universe Denmark. Narito ang aking showbiz report. Itinalagang Head of Empowerment and Sustainability ng Miss Universe Denmark ang aktres na si RC Munoz. Batay sa official page ng Miss U Denmark Organization, bilang bahagi ng Official Council Committee, Women Empowerment ang kanyang isusulong. Gayon din ang mga inisyatibong sa sentro sa anilang greener and more sustainable future. Kasabay ng pasalamat, nangako naman ang aktres na ibibigay ang best sa gagampanang posisyon. Agad namang bumuho sa mga komento ng pagbati para kay RC. Mga gunita na kamakailan nga lang, naging bahagi rin siya ng Miss Universe Egypt at Miss Universe Pakistan Selection Committee. Bukod sa pagiging aktres, si RC Munoz rin ay bokalista ng bandang Philia at reservist ng Philippine Air Force. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Get ready, Pilipinas! The world's best volleyball teams are coming to our shores for the 2025 FIVB Volleyball Men's World Championships. Witness world-class action, thrilling rallies, and unforgettable moments as the Philippines take center stage in this historic sporting event. Don't miss the excitement this September 12 to 28, 2025 at SM Mall of Asia Arena and Smart Araneta Coliseum. Get your tickets at www.philippineswch2025.com, smtickets.com, or ticketnet.com.ph. MBC Media Group is one of the official media partners of the World Championship event. At yan po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Miyerkules. Meron na lamang tayong 79 na araw bago ang Pasko. Advance Merry Christmas! Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Miss Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Huwebes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.